Si Rio ay isang ordinaryong manyakol na namumuhay tulad ng isang NPC habang nauuhaw sa mga babae sa labas ng kanyang liga. Gayunpaman kapag natuklasan ng isang freaky Green Reaper na ang kanyang sausage ay magpapalakas sa kanya, ginawa niya itong personal na laruan para durugin ang kanyang kapangyarihan. Nagsimula ang lahat sa pagtawag ni Rio sa kanyang ina para sa kanyang buwanang allowance, ngunit sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagiging isang sira na taunan tulad mo at makakuha ng trabaho. Pagkatapos ay nagtungo si Rio sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan na si Mina, at habang nasa daan iniisip niya sa sarili kung paano lumaki ang mga pinya ni Mina na mayroon na silang sariling gravity ngayon. Lumalabas na nag-iisip siya ng husto at sinabi sa kanya ni Mina na nagbago siya sa F-Cups noong summer. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mas makapal ang plano niya kaysa sa Attack on Titan at naging fan niya sila bago pa man siya makalakad. Pagkatapos ng klase uuwi si Rio sa ulan mag-isa at nakasalubong niya ang isang babaeng pula ang ulo na nakababad sa ulan. Mabilis niyang inalok sa kanya ang kanyang payong at hiniling sa kanya na magpatuyaw sa kanyang lugar. Kapag tinanong niya kung bakit siya tumutulong, sinabi niya na siya ay isang mega simp ng mga kababaihan na pinahahalagahan sila para sa kanilang mga Chogjog at Twin Tower. Pagdating sa loob, nalaman niyang alam na alam ng dalaga kung sino siya at bigla itong sumandal sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang makuha ang kanyang puso at sinabi ni Rio na oo, iniisip na sinusubukan niyang tikman ang kanyang sausage. Gayunpaman sinaksak niya ang kanyang puso ng isang mahiwagang espada na naging sanhi ng pagkawala ng malay ng lalaki. Pagkatapos maligo, marahan siyang sinipa ng dalaga para magising, ngunit bigla itong bumangon at isinubsob ang mukha sa kanyang pulang maisan. Sinimulan siyang sipay ng batang babae dahil sa kahihiyan at nang hawakan niya ang kanyang braso upang patigilan siya, isang surge ng mahiwagang enerhiya ang pinakawala na labis na ikinagulat niya. Nang tanungin niya kung paano siya nakabawi ng ganoon, kabila sinabi ni Rio na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Umupo sila sa lounge kung saan ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang Leitera na nakatira sa Grimwald. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga nabubuhay na nilalang ay may isang enerhiya na hindi kailangan kapag sila ay namatay, kaya ang kanyang uri ay kinokolekta ang enerhiya na iyon para sa kanilang sarili. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sinaksak niya siya ng isang spirit sword kanina at pagkatapos ay bumuo ng isang pansamantalang kontrata sa kanya, ngunit naniniwala si Rio na ginagawa lang niya ito dahil gusto niyang mapump. Sinipa siya ni Leitera at sinabing hinigop lang niya ang kanyang enerhiya dahil kailangan niyang panatilihin ang kanyang anyo sa mundong ito. Tinanong ni Rio kung gusto niyang masampal ang kanyang pusa, ngunit nagsawa si Leitera at nagpas siyang burahin ang kanyang mga alaala. Bago niya magawa iyon, isang malaking halimaw ang lumitaw at binugbog siya. Gayunpaman tumakbo si Rio at kinuha ang hangkadangkes ni Leitera na nagpupuno sa kanyang mahiwagang enerhiya na nagpapahintulot sa kanya na manalo sa labanan. Magulo ang bahay ni Rio, ngunit ang lalaki ay nasa sabik dahil naisip niya na maaari niyang palitan ang kapangyarihan ni Leitera sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang gatas. Nangangatuwiran si Leitera na talagang sinisipsip niya ang puwersa ng pagkaladkad ng isang tao at kung ang pagluluto ng kanyang sausage ang nagtutulak sa kanya, dapat ay tama siya tungkol dito. Inalok niya itong hampasin ng napakalakas kaya magkatabi itong maglakad, ngunit sinabi ni Leitera na gagawa lamang siya ng isang kontrata sa isang henyo na makakapagpabago ng kasaysayan, hindi katulad niya na hindi man lang nagpapalit ng underwear. Sinabi ni Rio na hindi siya magpapahiram sa kanya ng enerhiya maliban kung hahayaan niya itong itap ito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Leitera na mayroon siyang Grim Reaper powers. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mamamatay siya sa loob ng 3 buwan at mapipigilan niya ang kanyang kamatayan kung papayag siya. Sa takot na mamatay, napaluhod si Rio tulad ng nanay mo kapag nakakakita siya ng BBC. Nang makita siyang walang pag-asa, sinabi ni Leitera na kung tutulungan niya itong mahanap ang isa, magagamit niya ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang buhay nito. Pagkatapos pumayag ni Rio, nag-collapse si Leitera dahil naubusan na siya ng juice, ngunit ginamit na naman ni Rio ang kanyang gutom para kay Kitty para maibalik siya. Inayos ni Leitera ang kanyang bahay bilang tugon at nagkulong sa isa sa mga silid para makapagpahinga siya. Kinabukasan nalaman ni Rio na sumasali si Leitera sa kanyang paaralan sa paghahanap ng isa. Paglabas na abutan nila si Mina at nang nakipagkamay si Leitera sa kanya, nalaman niya na si Mina ay isang gunner na may napakataas na pagmamaneho para sa sausage. Sa paaralan, nakipagkamay siya sa ilang lalaki para tingnan ang antas ng kanilang enerhiya, ngunit wala sa kanila ang higit sa karaniwan.
Sa sandaling iyon ang pinakasikat na lalaki sa paaralan si Taumano ay lumapit sa kanya ngunit sinampal siya ni Leytere sa mukha at sinabihan siyang itago ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili. Nang maglaon si Mina ay natitisod sa mga bulwagan at nakita ang teleport ni Leytere na ikinagulat niya. Pumunta si Leytere sa bubong at inalala ang isang pag-uusap sa kanyang kapatid na babae Quail na nagsasabi sa kanya na natagpuan niya ang isang taong may mataas na enerhiya. Nang maglaon sinabi niya kay Rio na kailangan niyang mahanap siya ng mabilis upang labanan ang mga halimaw na umaatake sa kanya kaya dinadala ng lalaki ang bawat psycho sa kanilang paaralan para sa pagsusuri. Gayunpaman wala sa kanila ang sapat na mabuti para sa kanya na naging dahilan upang siya ay mawalan ng pag-asa. Biglang sumulpot si Pugo sa kanyang likuran at ibinunyag na ang lalaking nakita niya ay pinangalan ng Taumano ngunit tinanggihan na siya ni Leytere nang hindi sinusuri ang kanyang mga antas ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon lumitaw ang isa pang halimaw at sinabi sa kanila ni Quail na iwan ito sa kanyang ngunit sa sandaling umalis sila sinimulan niya itong halikan. Pagkatapos ay pinapanood niya silang bumisita sa gym at naalala na sinabi niya kay Taumano na ang kailangan lang niyang gawin ay makipagkamay kay Leytere at luluhod siya para sa kanya. Gayunpaman naging mahiyain si Taumano at hiniling kay Leytere na humingi muna ng tawad ngunit sinimulan siyang hilahin ni Rio palabas doon. Sa sandaling iyon pumagit na si Pugo at pinilit silang makipagkamay na naging dahilan upang makulong si Leytere sa mga tanikala. Binura ng Pugo ang mga alaala ni Taumano at pinaalis siya habang si Rio ay umakyat sa Leytere at binibigyan siya ng lakas upang makalaya. Ang parehong mga batang babae pagkatapos ay nag-transform sa kanilang Grim Reaper mode at naglagay ng simboryo sa paligid ng paaralan upang matiyak na walang sinuman mula sa labas ang nakakakita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ibinunyag ni Quail na plano niyang isil si Leytere para siya lamang ang makakuha ng suporta ng maharlikang pamilya. Nagsimulang mag-away ang dalawa ngunit mabilis na na-corner si Leytere dahil ubos na siya sa enerhiya. Bago siya matapos ni Pugo pumagit na si Rio at sinimulang paglaruan ang mga pakwan ni Leytere. Ang silid ay nag-iilaw sa malakas na enerhiya. Sa sandaling ito alam niyang nagalit siya. Nang lumubog ang takip silim nakatakas si Pugo kaya nagpa siya silang dalawa na umuwi. Gayunpaman nakita nila si Mina na naghihintay sa bulwagan at tinanong niya kung may itinatago si Rio sa kanya. Ikinwento nila sa kanya ang buong kwento sa pag-aakalang hindi siya maniniwala sa kanila ngunit naniniwala siya dahil nakita niyang nawala si Leytere sa paaralan. Sa hapunan sinabi sa kanya ni Leytere na sa kabila ng kanilang kontrata hindi niya hahayaang sampelan ni Rio ang kanyang pusa na ikinadismaya nito. Kinabukasan sinabi ni Mina sa kanila ang tungkol sa Extraordinary 8 na mga pangunahing kandidato para sa hinahanap ni Leytere. Ang una ay si Moneo at mayroon siyang superpower na malaman kung gaano karami ang pag-iimpake ng isang batang babae sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga melon. Nang subukan ni Leytere na makipagkamay sa kanya tinanggihan siya ni Moneo sinabing ang kanyang mga melon ay hindi pa hinog upang nasa kanyang harapan. Pagkatapos ay gumaganap siya ng isang ad ng isang babae na may isang pares na kaya niyang simulan ang kanyang sariling kulto at mabilis siyang nakilala ni Rio bilang Haruya. Nag-udyok ito ng debate sa pagitan ni Rio at Moneo tungkol sa kanyang laki kaya nagpa siya silang mag-check ng personal. Bukas pipirma si Haruya ng mga autograph para sa kanyang mga tagahanga sa Merlet Leaf Security HQ na magbibigay sa kanila ng perpektong pagkakataong magsagawa ng pagsukat. Masayang sumang-ayon si Rio sa hamon ngunit kung kulang siya sa 72 mapipilitang makipagkamay si Moneo kay Leytere. Noong gabing iyon gumawa ng war crime si Rio sa kanyang area body pillow dahil sobrang excited siyang makita ng personal ang kanyang idolo. Samantala si Mina ay nasa kanyang silid nang magpakita ang kanyang mga magulang at ibunyag na isang exchange student ang titira sa kanila at siya ay walang iba kundi si Kel. Habang nag-uusap sila hinawakan ni Kel ang kanyang kamay at agad na tinanong kung anong uri ng relasyon nila ni Rio. Nagiging sanhi ito ng pagbuo ng enerhiya ni Mina na nagpapahintulot kay Kel na makuha ito para sa kanyang sarili. Kinabukasan laking loob ni Rio dahil makikilala niya ang reyna ng Mommy Milkers. Sa sandaling iyon dumating si Kel kasama si Mina at ipinahayag na nakagawa na siya ng kontrata sa kanya. Inilantad ni Leytere ang kanyang panluloko sa pamamagitan ng pagsisiwalat na pumunta siya rito ng walang pahintulot at ngayon ay hindi na siya pinapayagang bumalik sa kanilang mundo. Gayunpaman sinabi ni Mina na ayos lang siya at gustong tumulong sa nangangailangan. Pagkatapos ay ibinulong ni Kel sa tenga ni Leytere na bumabalik ang puwersa ng pagmamaneho ni Mina mula kay Rio.
Pagkatapos ay dinala siya ni Leytere sa bubong at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng tip tungkol sa isa sa paaralang ito at ibinunyag ni Kel na ito ang seguridad ng Merilla Leaf. Maya-maya dumating silang lahat para kunin ang autograph ni Iria at lumalabas na isa rin siyang Grim Reaper sa paghahanap ng isa mula sa mundong ito. Nang tingnan ni Muneo ang kanyang mga pitchel, laking gulat niya nang makita iyon na mas malaki pa sa inaakala niya. Nang makipagkamay si Irie, napagtanto niyang wala sa chart ang kanyang enerhiya at iniimbitahan siya sa kumpanya. Sa sandaling iyon lumitaw si Leytere sa kanyang likuran at inilantad siya para sa pag-recruit ng lahat ng mga kandidatong may mataas na enerhiya. Sinabi ni Irie na ang enerhiya ni Muneo ay higit sa 100,000 at hindi siya makukuha ni Leytere dahil tinawag niya ang dibs. Tinatawag siyang pandaraya ni Leytere para sa pagpapakalat ng mga maling alingaw-ngaw tungkol sa isang taong may napakalaking enerhiya na nagdulot ng away sa pagitan ng dalawa. Habang nagkakalat ang iba pang mga tagahanga, naglagay si Irie ng simboryo sa paligid ng lugar at naging isang Grim Reaper. Lumalabas sina Irie at Leytere ay nasa parehong klase sa Grimwood Training School. At pagkatapos makuha ni Leytere ang nangungunang pwesto, hindi na kinaya ni Iria at nagsimulang mamuhay bilang isang modelo sa mundo ng mga tao. Inihayag din niya na ang buong kumpanya ng Merlo ay ginawa upang makaipon ng mga taong may mataas na antas ng enerhiya, ngunit ginagamit ito ni Iria para sa personal na pakinabang. Ang lumabas, gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa isang espesyal na espada si Flotty at maglaro ng Fruit Ninja sa Leytere gamit ito. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagsimulang mag-away ang mga babae at hindi maiwasan ni Rio na pahalagahan ang jiggle physics ni Iria Hankadunkas. Napansin ito ni Iria at nagsimulang mag-post para kay Rio. Tinutokso siyang makipagkontrata sa kanya kung gusto niyang ilibing sa kanyang bouncy na kastilyo. Ito ay nakakabigo kay Leytere na naging dahilan ng kanyang pag-atake nang walang ingat at binayaran ang halaga para dito. Gayunpaman, tumanggi siyang kumuha ng enerhiya mula kay Rio at napagtanto ni Mina na ito ay dahil nagseselos siya sa mga babae maliban sa kanya. Habang nakahiga siya doon na walang malay, nagpa siya si Iria na tapusin siya, ngunit buong kabayanihan na pinigilan ni Rio ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga lalaki ay makitid ang pag-iisip na nagsisimulang umimik sa sandaling makakita sila ng malalaking melon, ngunit iyon ay nakakalungkot dahil may higit pa sa isang babae kaysa sa nakikita ng mata. Inamin din niya na ang bawat babae ay may kanya-kanyang natatanging kayamanan at lahat ng mga ito ay sapat na mabuti upang gawing primal ang isang lalaki. Dahil dito, hiniling niya kay Leytere na huwag sumuko kaagad at huminto lamang kapag nahanap na niya ang hinahanap niya. Ang lalaki pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mga bisig na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng kanyang enerhiya at maging mapangunahan. Hinatak niya iyon, sinisingil niya ang kanyang pag-atake at itinuro ito kay Iria na ginagawa siyang kamukha ng nanay mo pagkatapos siyang masagasaan ng buong football team. Si Leytere pagkatapos ay tumingin sa isang masamang nabugbog na si Rio na may ngiti na kinikilala ang kanyang mga pagsisikap sa pag-uudyok sa kanya. Bumalik sa Grimwald, ang isang misteryosong nilalang ay lubos na nilibang pagkatapos maranasan ang mahabang labanan sa pagitan ni Iria at Leytere. Kinabukasan, naglalaway pa rin si Rio sa panonood ng jiggle physics ni Iria, ngunit hindi makapaniwala si Leytere na simplang niya ang B*********H na iyon kahit na na-expose na siya kahapon. Sinabi ni Rio na sa una ay nabigla siya, ngunit mabilis niyang nalampasan ito dahil mayroon siyang mock-atas na pinya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin na iniisip na maaaring nasaktan niya si Leytere dahil mayroon itong maliit na aura nga na kumikita sa kanya ng mahusay na pambubugbog. Mamaya sa paaralan, ipinakilala ng guro si Iria bilang bagong transfer student at lahat ng mga lalaki ay nagsimulang magsaya sa dalawang malinaw na dahilan. Pagkatapos ay nag-hi siya kay Leytere at sinabihan ng guro at dati silang magkaklase sa dati nilang paaralan na ikinagalit niya. Maya-maya may isang buong cesspool ng mga degenerates na naghihintay sa pila para makipagkamay sa kanya. Nasa pila rin si Rio at nang humingi siya ng autograph kay Iria, nagsawa si Leytere at humingi ng pribadong sandali kasama si Iria. Sa bubong sinimulan siya ni Iria na dismaya dahil sa pagkakaroon ng quarter-pound bonds, ngunit hindi siya pinansin ni Leytere at hinarap siya para sa pagsukat ng antas ng enerhiya ng mga mag-aaral. Ibinunyag ni Iria doon na naghahanap siya ng isang taong espesyal sa paaralang ito at nabigla si Leytere na malaman nila ang tungkol sa The One. Sinabi ni Iria na wala siyang pakialam sa paghogging sa The One, ngunit tiyak na gusto niyang mapuntahan ang taong iyon bago si Leytere. Sinabi niya sa kanya na itigil na ang kalokohan dahil nandito siya sa isang espesyal na misyon, ngunit mas lalo siyang gustong guluhin ni Iria.
Sinabi ni Leiter na ang tanging bagay na maaari niyang matalo sa kanya ay ang laki ng kanyang mga pakete ng gatas, ngunit naniniwala si Iria na mas mahusay siya kaysa sa kanya sa lahat ng bagay. Habang nasa kanila, nanunood si Kel mula sa isang ligtas na distansya at inihahanda ang sarili para sa ilang libangan. Gayunpaman, pumasok si Rio gaya ng dati at nagsimulang magbigay sa kanila ng mga lektura tungkol sa kagandahang asal ng kababaihan. Nakinig si Leiter sa kanyang payo at nagsimulang maglakad palayo, ngunit nagalit ito kay Iria hanggang sa puntong malapit na niya itong saksakin. Gayunpaman, tumigil siya sa kanyang mga landas salamat sa katakot-takot na pag-uugali ni Rio. Noon lang naalala niya na ang puwersa ng dragon ni Rio ay nakakatikim ng ilang mock-atas na melon, kaya't nilapitan niya ito at malumanay na hiniling sa kanya na ipakita siya sa paligid. Pagkatapos ay may malungkot na ekspresyon, tinanong niya kung mas gusto niya ang mga babae kaysa kay Socorro dahil nakipagkontrata siya kay Leiter, ngunit mabilis na inamin ni Rio na gusto niya ang kanyang mga melon na malaki, bilog at mock-atas. Iria asked him to come with her and Rio said yes absent-mindedly, only to feel Leiter giving him a death stare from a distance. Tinanong siya ni Iria kung okay lang ba siya sa pagpapahiram sa kanyang kontratista at umalis si Leiter. Sa galit, sinabihan si Rio na gawin ang anumang gusto niya. Pagkatapos ay hinawakan ni Iria ang kanyang kamay at marahang sinabi sa kanya na dalhin siya sa isang lugar na pribado. Samantala, tinanong ni Leiter ang kanyang guro tungkol sa Extraordinary 8 at ibinunyag niya na mayroong isa sa mga mag-aaral sa ikalawang taon. Sa pagtatanong ng higit pa tungkol sa lalaki, nalaman niyang siya ang may pinakamalaking talento na nakita sa loob ng ilang dekada. Nalaman din niya na siya ang pinuno ng isang pangkat ng pananaliksik at tinatawag siya ng mga tao na Emperor. Kapag tinanong niya kung saan niya makikilala ang lalaking ito, sasabihin sa kanya ng mga babae na karaniwan siyang nakikitang nagdaraos ng meeting sa library tuwing break time. Samantala, tumungo si Rio sa locker room ng mga babae at huminga sa hangin ng Forbidden Land. Pagkatapos ay naiisip niya ang kanyang sarili na naruroon sa mga oras ng kasaganaan at yaps tungkol sa kung paano inihahambing ng mga batang babae ang kanilang mga melon sa bawat isa sa araw-araw. Sa sandaling iyon, hinaila siya ni Iria mula sa kanyang pantasya at tinanong kung ganoon ba talaga siya kadesperadong makakita ng babaeng nagpapalit sa locker room. Bago siya makasagot, ginamit niya ang kanyang mga kakayahan para kumuha ng bagong pares ng damit at nag-alok na magpalit sa harap niya. The moment her skirt drops, Rio bowed down like he's praying at the altar of pure kapal. Mabilis na hinawakan ni Iria ang kanyang kamay at hinigop ang kanyang enerhiya habang hinahanap ni Lizara ang lalaking may espesyal na talento. Nang makarating siya sa silid-aklatan, isang halimaw ang lumitaw sa bintana at pinigilan siya sa kanyang paglalakad. Bumalik sa silid, palitan tinupad ni Iria ang habang-buhay na pangarap ni Rio at tinanong kung lumalaki ang kanyang enerhiya kapag nakatikim siya ng mga melon. Kapag sinabi niyang oo, tinutokso siya ni Iria gamit ang kanyang meteor chogjogs na nagsasabi na ang kanya ay magbibigay sa kanya ng mas maraming enerhiya kumpara sa mga maliliit na mansanas na mayroon si Lizara. Pagkatapos ay hinayaan niya itong makipag-hands-on sa kanyang bouncy na kastilyo na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang isip. Sa bubong, nakipagkita si Mina kay Quail at sinabi niya sa kanya na pumunta si Rio sa silid ng pagpapalit ng mga babae kasama si Iria. Bago pa siya makapag-react ay nagpakita na si Lizara at agad silang inatake ng halimaw na nakita niya kanina. Habang si Mina ay napaluhod sa hindi makapaniwala, mabilis na nagbago si Lizara sa Grim Reaper at ikinulong ang kanyang sarili, ang pugo at ang halimaw sa loob ng simboryo. Umalis si Mina upang ipaalam kay Rio na tinutokso ni Iria na makipagkontrata sa kanya. Inaalala ang kanyang kasaysayan kasama si Lizara, sinabi ni Rio na hindi, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga pakete ng gatas upang hikayatin siya. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na mayroon siyang gram ang sirang talon sa loob ng kanyang dibdib at madali niya itong mailabas. Nang magpakita si Rio ng hindi paniniwala na pagtanto ni Iria na walang ipinaliwanag sa kanya si Lizara at inihayag na si Gram ay isang sirang kayamanan mula sa Diyos ng digmaan. Ito ay nahahati sa pagitan ng dalawang angkan na gumagamit nito upang protektahan ang maharlikang pamilya, at habang ang isa ay nasa loob ng Rio, ang kalahati ay nawala ng mahabang panahon. Samantala, sina Lizara at Quail ay nakikipaglaban sa halimaw, ngunit sila ay nahihirapan kahit nasa dalawa laban sa isa. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumatok si Pugo sa pintuan ng locker room at sinabi sa kanya na may problema si Lizara. Siya ay nabugbog ng labis na ang simboryo sa kanilang paligid ay nabasag at maging ang Pugo ay hindi katugma para dito.
Si Rio ay nagmamadaling pumunta sa bubong at binigay kay Lisara ang kanyang enerhiya nang hindi man lang nag-iisip, ngunit sinabi niyang hindi niya gusto ang kapangyarihang itinayo niya gamit ang mga melon ni Iria. Gayunpaman nabigla siyang malaman na halos wala siyang ginawa kay Iria at tinawag siyang Pyle. Pagkatapos ay ibinunyag ni Iria na ang halimaw ay nilikha ni Merlo at naghahanda na labanan ito, kaya napagtanto ni Quail na hindi nakipag-usap si Merlo kay Iria bago ginawa ang hakbang na ito. Sa sandaling iyon ang halimaw ay nagpadala ng isang putok sa kanilang direksyon at habang pinamamahalaan ni Rio na iligtas si Lisara, hindi niya nailigtas ang tanging bagay na nagtataglay ng balangkas. Agad na nabrik si Rio dahilan para mapahiya si Lisara. Habang nagtatakip siya, hinawakan niya ang kamay niya at pinahiram siya ng napakalaking lakas na ginawa niya ngayon. Ang enerhiya ay labis na, ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumikinang na pula at si Iria ay nagreklamo na hindi siya nakagawa ng ganoon kalaki noong siya ay nag-aalok ng kanyang mga melon sa kanya. Sa sandaling iyon ipinahayag ni Rio na hindi niya alam kung bakit, ngunit si Lisara lamang ang maaaring magsunog ng kanyang puso. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang mukha sa kanyang Kingdom Come. Ang pagsabog ng enerhiya ay napakataas na dahilan upang siya ay mahimatay. Nang maibalik ang kanyang enerhiya, tinapos ni Lisara ang halimaw sa isang pag-atake at pinalipad si Rio sa ibabaw mismo ng Iria. Kapag naayos na ang alikabok, napansin ng lalaki na ang kanyang mga melon ay hindi kasing hinog sa locker room. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lisara na si Iria ay mula sa pinakaliblib na backwater sa Grimwald at ang kanyang dialekto ay mas makapal kaysa sa kanyang mga hita noong una silang nagkita. Ibinunyag din niya na si Iria ay gumagamit ng mahika upang palakihin ang kanyang laki, ngunit ang mahika na iyon ay hindi nagawa dahil sa epekto ng kanyang pag-atake. Sa totoo lang mas maliit pa siya kay Lisara at nagsimula siyang umiyak sa pag-aakalang wala nang gustong makalapit sa kanya. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Rio na hindi mahalaga ang laki at ang talagang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman mo. Sa halip na ma-inspire sa kanyang mga salita, sinampal ni Iria ang kanyang mukha at tumakbo sa kahihiyan. Pagkaalis niya, naalala ni Lisara na nakakita siya ng lead sa isa sa pambihirang walo sa library. Pagdating nila doon, nilagyan ng korona ng mga lalaki si Rio at tinanong kung bakit siya nahuhuli sa pulong. Pagkatapos ay tinanong nila siya tungkol sa mga babae at napagtanto ni Lisara na si Rio ay isa sa 8, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Noong gabing iyon, habang sinasabi ni Mina kay Kel ang tungkol sa kanyang araw, ginamit niya ang pagkakataong ito para sumipsip ng enerhiya mula sa kanya. Nagkomento si Kel na dapat mahal na mahal ni Mina si Rio kung gaano kalaki ang enerhiyang na ilalabas niya sa pakikipag-usap tungkol sa kanya, at sinabi ni Mina na malaki rin ang pinagbago niya. Noong una hindi niya gusto kung paano kumilos si Rio, ngunit ngayon ay okay na siya sa kanya. Sinabi ni Kel na nagbago ang kanyang isip dahil marami siyang magandang kwento tungkol kay Rio at masaya si Mina na unti-unti na siyang nagustuhan. Maya-maya habang namamasyal, iniisip ni Kel kung talagang gusto niya si Rio ngayon, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang lumitaw ang isang halimaw. Habang sinusuot niya ang kanyang espesyal na salamin, nakita niya sina Rio at Lisara na nag-aaway. Matapos talunin ang halimaw, nilapitan ni Rio si Lisara at napagtanto nilang halos hindi na nila ito matalo. Hindi komportable si Rio kung gaano ito kalapit, kaya nangako siyang magsusumikap pa siya na ikinagulat ni Kel. Kinabukasan, habang nag-aaral si Rio sa silid-aklatan, palihim siyang pinagmamasdan ni Kel. Si Mina ay nagpakita at ipinahayag na dahil si Rio ay may tulad na ligaw na imahinasyon, sinasanay niya ang kanyang sarili upang makaipon ng mas maraming enerhiya gamit ang kapangyarihan ng kanyang isip. Sa panahon ng sports class, nakikita nila siyang nagbubulungan sa mga pahina at ipinaliwanag ni Mina na bahagi rin ito ng kanyang pagsasanay. Habang naglalakad siya sa tabi ni Lisara, tinanong niya kung libre siya pagkatapos ng paaralan, ngunit sinabi sa kanya ni Rio na hindi, na medyo hindi karaniwan. Nang maglaon, nakilala ni Lisara ang isa sa 8 na maaaring tumingin sa isang piraso ng tela at hulaan kung saang uniforme ito ng paaralan. Kapag nakipagkamay siya, napagtanto niyang hindi siya iyon, ngunit mabilis na napansin ng mataba na ang tela niya sa kanyang uniforme ay hindi ang ginagamit sa kanilang paaralan. Nang maglaon habang umuulan sa labas, pinapanood ni Mina at Kel si Rio na tumitingin ng mga magazine sa isang tindahan upang i-refresh ang kanyang isip. Naniniwala si Mina na nagpapahinga siya, ngunit nang magsimula siyang mag-riffling sa mga pahina ng isang hindi nakikitang libro sa kanyang isip, na pagtanto niyang nagsasanay pa rin siya. Tinanong ni Kel kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Mina na naglilibot siya sa mga pahina ng diksyonaryo sa kanyang isip upang mapalawak niya ang kanyang bokabularyo at magkaroon ng higit pang mga salita para sa mga melon.
Sa gabi habang natutulog si Rio na parang sanggol pinagmamasdan siya ni Kel mula sa bintana at lihim na hinahangaan ang kanyang dedikasyon. Nang makapasok siya sa kanyang silid biglang nagising si Rio at ginulat siya. Gayunpaman siya ay nagsasalita lamang at nag-iikot sa mga pahina sa kanyang pagtulog na lubos na nakaginhawa sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng kanyang kama upang pahalagahan siya ngunit nang magsimula itong bumulong ng salitang halik natakot siya at tumakbo palayo. Kinabukasan nakita siya ni Lizara na nag-aaral sa library at sinabi sa kanya na tapos na ang paaralan. Si Rio gayunpaman ay labis na namuhunan sa kanyang pagsasanay na hindi niya kinikilala ang kanyang presensya. Sa gabi kinapanayam ni Lizara si Renbashi ang huling miyembro ng Extraordinary 8 na malapit na sa edad na 30 ngunit mukhang bata pa. Dahil sa kanyang hitsura madalas siyang tinatawag na immortal ng iba at nag-aalok si Lizara na makipagkamay sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon bumalik siya sa bahay na mukhang nalulumbay at nahanap si Rio na nagbabasa ng isang hindi nakikitang libro mula sa kanyang isipan. Tinawag niya siya para sa pagpapabeya ngunit pagkatapos ay ibinunyag na wala sa 8 ang sapat para sa kanya. Nang makita niyang hindi pa rin nakikinig si Rio nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano aalisin ang kanyang pamilya sa kanilang mga tungkulin kung hindi niya mahanap ang tamang tao. Samantala naglalakad pa uwi sina Mina at Quill at talagang humanga ang huli sa mga paraan ng pagsasanay ni Rio. Sinabi niya na hindi niya makita ang diksyonaryo sa kanyang isipan ngunit sinabi ni Mina na malapit na siyang makarating sa yugtong iyon dahil gusto niya rin si Rio. Noon lang narinig nilang sinisigawan ni Lizara si Rio dahil hindi ito seryosohin at tumakbo para lang mahuli ng isa pang halimaw. Sinundan siya ni Rio na wala ang kanyang landas ngunit kapag siya ay nasa panganib ang kanyang puso ay nagsisimulang kumikinang na nagsasabi sa kanya ng kanyang pangkalahatang lokasyon. Habang nauubusan ng enerhiya si Lizara naalala niya ang lahat ng pagkakataong sinagip siya ni Rio. Sa sandaling iyon dumating si Rio sa eksena kasama sina Kulil at Mina na sumusunod sa likuran. Mabilis na tumakbo ang lalaki patungo kay Lizara at hinawakan ang kamay nito para bigyan siya ng lakas ngunit binaliwala sila ng halimaw at sa halip ay inatake si Quill. Sa kabutihang palad ikinulong ito ni Lizara sa loob ng simboryo at nailigtas sina Mina at Quill sa huling segundo. Habang inililipat nila ang kanilang atensyon sa halimaw sinabi ni Rio na hindi niya alam kung nasaktan niya ito ngunit humihingi pa rin siya ng tawad. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ayaw niyang pigilan siya kaya siya ay nagsusumikap ng husto upang itugma ito sa kanya. He then strikes a combat pose na parang nagbubukas ng libro at habang nakikita ito ni Mina wala pa rin si Quill. Iyon ay hanggang sasabihin sa kanya ni Mina na maramdaman ito kaysa makita ito. And once she's on that level Mina tells her only so it because she likes Rio just as much as her. Habang si Quill ay pumanaw mula sa realisasyon ginagamit ni Rio ang kanyang pinalawak na kaalaman sa diksyonaryo upang ilarawan ang mga busty chicks na kanyang pinupuntahan sa mga magazine. Sa pamamaraang ito nakakapag-recharge siyang muli kahit na ilang sandali lang ay naubos na siya. Matapos ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan sa pangalawang pagkakataon sinimulan niyang isipin ang mga kababaihan sa panahon ng tag-araw at kung paano naging nakikita ang kanilang mga uniforme dahil sa ulan. Kasunod nito naiisip niya ang kanyang sarili na nasa isang silid ng mga babae at muli siyang nagpapalakas. Sa kabila ng ilang unang tagumpay na pagtanto ni Lizara na hindi siya katugma sa halimaw na ito dahil mahina ang elemento ng apoy nito sa elemento ng tubig nito. Ang tanging paraan para matalo ito ay ang pag-atake nito ng direkta ngunit bago pa niya maisip si Palan sinimula na siyang sukal ng halimaw. Nang magsimulang mag-charge muli si Rio sinabihan siya nito na magpahinga o mapipinsala niya ang kanyang kaluluwa. Tumanggi si Rio na makinig dahil gusto niyang protektahan si Lizara ngunit ang hanggal na pagkakamaling iyon ay napunta sa kanya sa bingit ng kamatayan. Di nagtagal na wala ng malay ang lalaki at sinimulan ni Lizara na sisihin ang sarili ngunit pagkatapos ay mahiwagang nabawi niya ang kanyang pakiramdam at nagsimulang mag-ipon ng mas maraming enerhiya gamit ang kanyang diksyonaryo. Sa pagkakataong ito mas lumaki pa ang kanyang kapangyarihan kaysa dati at sa maikling sandali nagagamit niya ang buong espada ng Gram sa kanyang dibdib para lipulin ang halimaw. Hindi maintindihan ni Lizara kung bakit nawala sa kanya ang kalahati ng sword Gram pero namula siya dahil niligtas lang niya ang buhay nito. Sa ibang lugar nakita ng misteryosong lalaki si Rio na gumagamit ng Gram at natuwa siya na sa wakas ay nahanap na ito. Samantala sa wakas ay nagkamalay si Rio at hiniling ni Mina kay Lizara na makipag-ayos sa kanya. When she plays hard to get, Kel jumps in and said she'll claim Rio for herself kung ayaw na sa kanya ni Lizara.
Nang makita ito biglang nagbago ang isip ni Lizara at nagsimulang mag-away ang magkapatid kung sino ang makakakuha ng isang piraso ng kanyang candy. Sa Grimwald isang misteryosong lalaki na may espada ang umatake sa isang paksayon at kahit na silang lahat ay nagsama-sama para harapin siya masyado siyang nagpapatunay para sa kanila. Kapag tinanong nila kung ano ang gusto niya sinabi niyang dapat niyang ibalik ang mundo sa tamang anyo nito at sabihin sa kanila na matugunan ang kanilang wakas. Di nagtagal naglunsad siya ng isang pag-atake at nagdulot ng malaking pagsabog na malamang na kumain ang lahat ng kanyang mga kalaban sa lugar. Pagkauwi nila ipinaliwanag ni Lizara kay Rio na ang espadang nabunot niya ay ang kumpletong gram. Sinabi rin niya sa kanya na ang nasaksak sa kanya ay kalahati ng putol na espada na dating regalo mula sa Diyos ng digmaan. Nang maglaon na hati ito sa dalawang bahagi at ipinasa sa mga maharlikang pamilya upang protektahan. Ang kanyang angkan ay may pananagutan sa pagbabantay sa babaeng kalahati ng pamilya habang ang Goldblood clan ang namamahala sa kalahating lalaki. Ang parehong mga pamilya ay dapat magkaroon ng kalahati ng gram bagaman alam na ni Rio na ang kalahati ay nawawala sa loob ng maraming taon. Tinanong ni Lizara kung paano niya nalaman ang tungkol dito at inamin niyang pinunan siya ni Arya na nakakainis sa kanya. Sa sandaling iyon nagpakita si Arya at umamin na sinabi niya sa kanya ang lahat ng sila ay pupunta sa Pound Town sa locker room ng mga babae. Sa sandaling ipaliwanag nila sa kanya ang lahat halatang nagulat siya at inakusahan si Lizara na sinadyang sinaksak si Rio alam niyang nasa loob na niya ang kalahati ng espada. Agad naman itong tinanggihan ni Lizara at sinabing wala siyang ideya kaya iminungkahi ni Mina na tawagan na lang nila ang mama ni Rio at tanungin siya ng diretso. Masayang binati siya ni Kel at nasasabik siya sa pag-aakalang ang natalo niyang anak ay sa wakas ay nababaril sa kanyang halimaw na truck. Inalis ni Kel ang hindi pagkakaunawaan at umakyat si Arya sa entablado ipinakilala ang sarili bilang kaklase ni Rio. Nasusuka sa kanilang BS nakaupo si Lizara sa harap ng kamera at tinanong ng kanyang ina kung alin ang una niyang pinaplanong pumalakpak. Nagboluntaryo si Arya na pasukin siya sa kanyang silid ng mga sikreto at napansin ng kanyang ina na mayroon siyang mga melon na napakalaki kaya nababaluktot ang espasyo at oras. Sumiksik si Kel at nagreklamo tungkol sa pag-check ni Rio sa kanyang mga melon nang walang pahintulot ngunit muling umakyat si Lizara sinabing higit pa ang ginawa niya sa kanya kaysa sa pag-juice sa kanyang mga pakete ng gatas. After that awkward silence she sits in the corner depressed while Rio explains to his mom that Lizara is a homeless junkie and he gave her a place to live. Ito ay nagpapaalala sa kanya kung paano niya nakilala ang tatay ni Rio at ang alam lang ni Rio ay namatay ang kanyang ama noong siya ay 3. Ipinaliwanag niya na nakilala niya itong nakatayo sa labas ng kanyang bahay sa isang araw ng tag-ulan na mukhang nalulumbay. Nang sinubukan niyang kausapin siya nalaman niyang wala itong alaala kung sino siya o kung saan siya nanggaling kaya hiniling niya sa kanya na pumasok at hayaan siyang manatili. Nakuha nito ang atensyon ni Lizara dahil ito nga ang nangyari sa kanila ni Rio. His mom continues that she was very frustrated with her work back then she let the man give her bad shits to feel better and that's how they ended with a disappointment aka Rio. Gayunpaman habang ginagawa nila ito mas naging malapit sila at sa huli ay nahuhulog ang loob sa isa't isa. Inamin din niya na nagsinungaling siya tungkol sa kung paano namatay ang ama ni Rio at nabigla ang lalaki dahil ipinakalat niya ang kanyang abo sa dagat. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang kanyang ama at sinabi niyang umalis siya upang kumuha ng gatas. Pagkatapos ay isiniwalat niya na bago ipinanganak si Rio sinaksak siya ng kanyang ama sa dibdib gamit ang isang putol na espada na naging sanhi ng kanyang paghimatay. Pero nang magising siya ay wala ng sugat at nawala na ang lalaki kaya naisip niya na isa itong magandang panaginip. Bago umalis sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mga bagay na dapat ayusin at ipinagkatiwala niya ang mundong ito sa kanilang malapit ng ipanganak na anak. Dahil nabibigatan siya sa responsibilidad ng pagiging nag-iisang ina sa isang paipong bata hindi na siya nagkaroon ng panahon para pag-isipan ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na manatiling malusog at ipinahayag na maaari siyang bumalik sa bahay sa pagtatapos ng taon. Nang maglaon kinausap muli ni Lizara si Rio at napagtanto niyang nakuha niya ang nawawalang bahagi ng gram bago pa man siya isinilang. Nang magkaroon siya ng kontrata sa kanya naging buo ang espada at ngayon ay naniniwala siyang sa kanya nang galing ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Lizara na ngayong ganap na nagising si Gram isang propesya ang naisagawa na. Ayon sa alamat muling magsasama-sama ang espada at muling babangon kapag nahaharap si Grimwald sa pagkawasak at sa kapangyarihan ng Diyos ng digmaan papawiin nito ang kasamaang nagbabanta sa mundo.
Ang pagdinig sa lahat ng ito ay labis na natuwa kay Rio at nagsimula siyang kumilos na parang siya ang pangunahing karakter ng isang mid-tier na anime na sa wakas ay tutuperin ang kanyang kapalaran at ililigtas ang lahat. Samantala nagsimulang magtaka sina Mina at Kel tungkol sa parehong bagay at naniniwala ang huli na bubuksan ni Rio ang factory seal ni Lisera upang bigyan siya ng kapangyarihan. Gusto niyang siya ang unang sumakay sa kanyang halimaw na truck at nakiusap kay Mina na tulungan siyang maka-score ng ilang sausage. Samantala si Arya ay nagpakita sa balkonahe at tinukso si Lisera dahil nagkataong gumawa siya ng kontrata sa isang taong may kalahati ng espada. Pagkatapos ay ibinunyag ni Lisera na may 2 buwan na lamang ang natitira kay Rio at hindi napansin ni Kel dahil wala pa siyang karanasan. Nagpapanggap siya na wala siyang pakialam sa kanya at siya ay isang paraan lamang para mahanap ang isang ngunit higit pa iyon. Kinabukasan tinanong ni Arya ang kanyang manager kung mayroon talagang isang taong may napakalaking kapangyarihan sa kanilang paaralan at tinanong niya kung bakit siya nagkaroon ng interes sa taong iyon. Nang maglaon sa isang taxi tinanong niya kung si Merlo ay lihim sa likod ng mga pagtatangka upang makakuha at Lisera. Sinabi ng kanyang manager na hindi sila kasali ngunit nagdududa pa rin si Arya dahil ang mga nilalang na nagpapakita ay malinaw na ginawa gamit ang teknolohiyang Rylas. Sa Grimwald ang misteryosong tao ay nag-level sa lugar sa paghahanap ng Gram para lamang malaman na ito ay naninirahan sa mundo ng mga tao. Samantala malapit ng makipaglaban sina Lisera at Rio sa isa pang halimaw nang biglang lumitaw si Kel agad na nag-set up ng hadlang at sinabihan silang hahawakan niya ito. Sinisingil niya ang nilalang at hiniwa ito at ginagawa niya ito para bigyan siya ng backshot ni Rio mamaya. Bago niya matapos ang trabaho kumakapit ito sa kanya at inuubos ang kanyang lakas sa halip na kitilin ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad pumasok si Mina at binigyan si Kel ng ilan sa kanyang lakas para makabawi siya habang patuloy na nilalabanan ni Lisera ang halimaw ngunit sa tuwing puputulan niya ito dumarami lamang ito sa mas maliliit na kaaway. Habang nadidistract siya nauubos din ng isa sa kanila ang kanyang enerhiya kaya ginamit ni Rio ang kanyang diksyonaryo para kunan ng larawan si Lisera na naliligo na nagbibigay daan sa kanya na ipasa ang kanyang enerhiya sa kanya kahit na hinayaan siyang mapagod. Sinisigawan niya ito dahil sa pagiging walang ingat ngunit sinabi nitong tungkulin niyang protektahan sila kahit anong mangyari. Bumalik sa Grimwald pinagmamasdan silang mabuti ng misteryosong lalaki at nang dumampi sa dibdib ni Rio ang luha ng kagalakan ni Lisera nagsimula itong kumikinang ng maliwanag. Umangat si Rio sa hangin tumalon ang kanyang enerhiya at iginuhit niya ang Gram bago tuluyang maalis ang nilalang. Napagtanto ng misteryosong lalaking nanunood na si Lisera ang susi sa paggising sa tunay na kapangyarihan ni Gram. Tumungo siya sa Earth at kidnapin si Mina pagkatapos at nang subukan ni Rio na pumasok pinigilan siya ni Lisera at binalaan siya na ito ay masyadong mapanganib. Sinabi sa kanila ng lalaki na kung gusto nilang bumalik si Mina kailangan nilang pumunta sa kanya at kunin siya mismo. Pagkatapos niyang makawala agad na bumaling si Rio kay Lisera at sinabihan itong dalhin siya sa Grimwald para mailigtas nila si Mina. Samantala sa wakas ay tapos na si Aries sa kanyang abalang schedule at nasiyahan sa sandali ng kapayapaan kasama ang kanyang manager. Sa sandaling iyon nakatanggap ang kanyang manager ng tawag mula sa mga nakatataas na gustong makipag-usap kay Arya. Habang patungo sila sa Grimwald gustong harapin ni Rio ngunit sinabi ni Lisera kay Rio na ang lalaking makakaharap nila ay talagang pinuno ng pamilya Goldblug na nilinaw na hindi lang ito anumang kaaway kundi isang taong may malubhang kapangyarihan at impluwensya. Pagdating nila sa Grimwald itinuro niya ang isang napakalaking tore na tinatawag na Tour Soleil sa di kalayuan at ipinaliwanag na ang buong mundo ay tumatakbo sa tore na iyon. Ang lahat ng enerhiya na nakolekta mula sa mundo ng tao ay nakaimbak doon kung saan ito ay na-convert sa Grimwald na enerhiya na nagpapagana sa kanilang araw. Kung wala ito magugunaw ang buong mundo nila. Idinagdag ni Quail na mayroon ding espesyal na gate sa loob ng tower isa na direktang nag-uugnay sa Grimwald sa mundo ng mga tao at sa gate na iyon ay pumapasok at lumabas ang lahat ng Grim Reaper. Sinabi ni Lisera na nariyan ito upang matiyak na ang lamat sa pagitan ng dalawang mundo ay hindi lalago. Sinabi rin niya na noon pa man ay trabaho ng kanyang pamilya na pamahalaan ang gate na iyon ngunit pinamunuan ni Goldblug ang isang paghihimagsik kinuha ang tore at ngayon ay kumokontrol sa buong sistema. Idinagdag niya na ang Goldblug ay gaganapin sa tore at dahil malaki ang posibilidad na naroon din si Mina iminungkahi ni Rio na dumiretso sila para dito.
Pagkatapos mapunta sa isang paglilinis ng kagubatan si Rio ay nagalit at pinilit na harapin si Goldblog at iligtas si Mina ngunit sinabi sa kanya ni Liz Era na kailangan nila ng tulong at dapat na pumunta muna sa kanyang ina. Tumanggi si Rio at sinabing walang oras na nagpapaalala sa kanya na si Mina ay maaaring mamatay kung hindi sila kumilos ng mabilis ngunit binalaan siya ni Liz Era na ang Goldblog ay hindi isang taong maaari niyang talunin dahil lamang sa kanya ang swordram. Si Rio na nag-iisip pa rin na may espada sa kanyang pantalon ay iginiit na ang espada ay sapat na makapangyarihan at umaarangkada. Samantala si Iria ay nakatanggap ng tawag mula sa mga nakatataas sa Merlo na lihim na nag-utos sa kanya na pangunahan si Liz Era at ang kanyang grupo sa isang bitag na nagpaunawa sa kanya na sila ang nasa likod ng mga pag-ataking iyon mula sa simula. Samantala sa wakas ay nagkamalay si Mina at natagpuan ang kanyang sarili na napadpad sa ibabaw ng Burj Khalifa. Sa sandaling iyon nagpakita si Goldblog at sinabi sa kanya na dapat niyang ibalik ang mundo sa tamang anyo nito at kailangan niya ng nawawalang kayamanan ng maharlikang pamilya para magawa iyon. Napagtanto ni Mina na pinag-uusapan niya ang Gram ni Rio ngunit bago siya makapagsalita nalaman ni Goldblog na narito si Gram at umalis sa silid. Kasabay nito si Rio at ang mga babae ay napapalibutan at pinilit na lumaban sa isang alon ng malalakas na nilalang na ipinadala ng Goldblog. Inilabas ni Rio ang Gram pagkatapos isipin ang kanyang sarili na nasa dystopia ngunit mas marami sila at napupunas. Tulad ng isa sa mga halimaw ay malapit ng matamaan si Rio si Kel ay tumalon sa harap niya at kinuha ang buong pag-atake na bumagsak mula sa pinsala. Binuhat ni Rio ang kanyang walang malay na katawan at tumakbo palayo sa labanan. Desperado siyang tulungan siya ngunit binuklat niya ang kanyang diksyonaryo at wala siyang nakitang makakapagpagaling sa kanyang mga sugat. Sa sandaling mukhang malapit na silang madurage ng isa pang pag-atake si Iria ay nagpakita ng wala saan binasag ang kaaway at iniligtas silang dalawa sa dramatikong paraan. Agad na lumingon si Iria kay Liz Era at nagsimulang sumigaw na nagsasabing wala siyang silbi dahil hindi man lang niya kayang hawakan ang ilang mababang antas na halimaw ngunit si Liz Era ay nagpaputok pabalik at pinunasan ang iba pang mga nilalang. Sa pagtatapos ng laban biglang nahimatay si Rio dahil sa pagod at nang imulat niya ang kanyang mga mata nakita niya ang tila isang mas lumang bersyon ng Liz Era at dalawang maid na nakatayo sa kanyang tabi. Sa una ay iniisip niya na si Liz Era lang ito hanggang sa mapansin niyang may masarap na juicer ang babaeng ito iyon lang ang kailangan niya upang mapagtanto na hindi siya ang parehong tao. Ipinakilala ni Iria ang matandang babae bilang kanyang ina si Almia at idinagdag ni Kel na siya ang pinuno ng pamilyang Ristol at ang pinakamakapangyarihang babae sa Grimwald. Mabilis na tinanong ni Rio kung kumusta siya at sinabi niya sa kanya na ginamit ni Almia ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin siya. Masaya si Almia na natagpuan ng kanyang anak ang isang taong nagpapanatili sa kanyang kasiyahan ngunit natarante si Liz Era at sinabing isa lamang siyang pansamantalang side chick habang nakahanap siya ng isang tunay na lalaki. Gayunpaman inamin niya na nabigo siyang mahanap ang isang ngunit masaya si Almia na nakatagpo sila ng isang malakas na kabalyero. Sinabi ni Rio na hindi siya isang kabalyero at humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa sa paglalagay sa kanila sa panganib dahil lamang sa minamadali niya ang mga bagay ng hindi nag-iisip. Sa kabila nito tinawag ni Almia ang kanyang mga kasambahay na sina Hild at Yeres upang ipagpatuloy ang pagpapagaling kay Rio ngunit sa kanyang sorpresa ang kanilang pamamaraan ay nagsasangkot ng maraming paghipo. Sinubukan ni Rio na manatiling kalmado ngunit sa sandaling mahulog ang isang lampara mula sa mesa at bumagsak sa lupa niyanig siya nito at napunta siya sa PTSD habang ang alaala ng kanyang kahinaan sa panahon ng laban ay nag-flash pabalik sa kanyang ulo. Nang makita ito malumanay siyang sinabihan ni Almia na magpahinga dahil hindi makikita ang ilang pinsala sa katawan at gaano man katapang ang pagkilos ng isang tao ang mga peklat na iniwan ng takot at kabiguan ay tumatagal ng oras upang maghilam. Nang maglaon habang nagpapahinga sina Liz Era at Kel sa isang mainit na paliguan sinabi ni Liz Era kay Kel na plano niyang lumabas sa tore kasama si Iria at hampasin si Goldreblov mula sa loob. Agad na pinagtatalunan ni Kel na ito ay isang misyon ng pagpapakamatay at sinabi sa kanya na huwag gawin ito ngunit sinabi ni Liz Era na isasama niya ang hukbo ng Ristol at kailangan ni Kel na manatili at maging handa kung magkamali ang lahat. Pagkatapos noon pumasok si Almia sa silid at sinabihan si Kel na magtiwala kay Liz Era na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang anak ay hindi isang taong madaling matalo. Samantala pinag-isipan ni Iria ang pakikipag-usap niya sa kanyang manager na sinubukan siyang kumbansihin na ang pag-trap kay Liz Era ang tamang gawin. Sa sandaling iyon nagpakita si Liz Era at sabay na umalis ang dalawa upang iligtas si Mina.
Sa kabilang banda sinisisi ni Mina ang kanyang sarili sa kinalabasan na ito na inaalala kung paano palaging nandyan si Rio upang protektahan siya sa mga nakaraang taon. Isang araw nakilala niya ito sa labas ng paaralan at nagpa siya na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Alam niyang mabait si Rio sa bawat babae pero gusto niyang maging mabait lang ito sa kanya sa ngayon. Gayunpaman nabigo siyang maihatid ang tamang mensahe sa kanya at hindi siya naintindihan ni Rio dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon paulit-ulit na pinapatugtog ni Kel ang mga salita ni Liz Era sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan na siyang makapagdesisyon. Pumasok siya sa kwarto ni Rio at kapag tinanong niya kung bakit siya naruroon na tahimik siya sandali pagkatapos ay dahan-daang ibinunyag ang kanyang balak na hinihiling kay Rio na bigyan siya ng buong magdamag. Pamatong siya sa itaas at sinubukang halikan siya ngunit nag-alinlangan si Rio at nagtanong kung may ilang shot siya bago pumunta rito. Sinabi ni Kel na siya ay nasa kanyang pandama at matagal na niyang gusto ang kanyang sausage bago magpatuloy sa paghalik sa kanya ng agresibo. Samantala si Iria ay tumatawag sa kanyang amo at sinabi sa kanya na si Rio ay kinukulong ng pamilya Restel. Sinabi sa kanya ng lalaki na kailangan lang niyang makuha si Liz Era na sirain ang kanyang kontrata kay Rio at lahat ng iba pa ay hahawakan. Makalipas ang ilang sandali nilapitan siya ni Liz Era at iminumungkahi na mag-shortcut sila sa kagubatan upang makipagkita sila sa hukbo ng Ristol bago tumungo sa tore. Sumang-ayon si Iria sa plano sinabing hindi nila alam kung ano ang mangyayari kung harapin sila ng direkta. Pagbalik sa mansyon binigyan ni Kel si Rio ng isang tongue twister at ibinunyag pa niya ang kanyang mga plot point umaasa na ito ay magbibigay sa kanya ng urge na pumalakpak sa kanya. Gayunpaman kahit anong gawin niya tila walang gumagana. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Rio na siya ay perpektong bagsak ngunit hindi siya makakasama ng sinuman sa ngayon. Hindi sumuko si Kel at sinabihan siyang bumalik sa kanyang dating pagkatao dahil kailangan siya ni Liz Era ngayon ng higit pa kaysa dati at dahil doon ay napagtanto niya na may itinatago siya sa kanya. Samantala ginabayan ni Liz Era si Iria sa kagubatan at ipinaliwanag na pamilyar siya sa ruta dahil pumupunta siya rito para magsanay. Sa daan sinabi ni Liz Era kay Iria na ang kanyang pagnanasa ang nag-udyok sa kanya na magtrabaho ng higit pa at siya ay naging numero 1 dahil kay Iria. Samantala sa wakas ay sinabi sa kanya ni Kel ang tungkol sa plano ni Liz Era na pumuslit sa tore kasama si Iria at kapag tinanong niya kung bakit niya ito inilihim nananatili siyang tahimik. Ang katahimikang iyon lang ang kailangan niya para malaman niya na sinisikap niyang palakasin ang loob niya para lang paalisan siya at tulungan siya ni Liz Era at nang makumpirma niya iyon na puno ang isip niya ng mga alaala ng lahat ng oras na kasama niya ito. Tinitigan niya ito sa mga mata salamat sa pagsisikap na tumulong at sinabing tumanggi siyang maupo at walang gagawin habang ang mga babae ay umalis at ilagay ang kanilang buhay sa panganib. Habang ginagawa niya ang matapang na pahayag na iyon at tumayo na puno ng determinasyon tuluyan niyang nakakalimutan na naging hubad siya labis na ikinahihiya ni Kel. Sa ibang lugar sa Grimwald nagawang kumbansihin ni Liz Era ang general ng hukbo ng Ristol na magsimula ng pag-atake sa tore gamit ang kaguluhan bilang takip para sa kanya at ni Iria na pumasok sa loob. Samantala sa itaas ng tore tahimik na umakyat si Mina sa bintana sinusubukang tumakas ng hindi nakikita. Nahihirapan siyang gumalaw dahil sa malakas na hangin ngunit pagkatapos ay naudyukan ang sarili dahil ayaw niyang ipagsapalaran ni Rio ang kanyang buhay at iligtas siya. Samantala ang hukbo ng Ristol ay nagtitipon sa labas ng tore para sa isang pag-atake. Di nagtagal nagsimula ang labanan at mabilis na lumipat sina Liz Era at Iria patungo sa tore. Si Mina ay nakakapit pa rin sa paamano at kapag ang isang putok ay yumanig sa gusali na wala ang pagkakahawak niya at nagsimulang mahulog. Habang siya'y lumulutang sa ere iniisip kung mamamatay na ba siya ang tanging nasa isip niya ay si Rio. Nagsisisi siyang hindi siya naging espesyal na tao para sa kanya pero sa kabila noon mahal pa rin niya ito. Nang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala siya ay nagsimulang kumikinang sa isang maliwanag na gintong liwanag. Sa sandaling iyon isinisigaw niya ang kanyang pagmamahal para kay Rio at isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa parehong oras sa wakas ay narating ni Liz Era at Iria ang lihim na elevator na nakatago sa loob ng tore at nagsimulang lumakad sa loob. Sinabi sa Galderblog na nakatakas si Mina at ang enerhiya sa labas ay malamang na nagmumula sa kanya kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalo na subaybayan siya kaagad. Sa kabilang banda si Mina ay nakakulong ngayon sa isang gintong bula na nagpapabagal sa kanyang pagbaba sa dagat sa ibaba.
Bumalik sa Restal Mansion, nakita rin ni Kel at Rio ang gininto ang liwanag sa kalangitan at sinabi sa kanya ni Kel na malamang na nangangahulugan ito na ang mga babae ay nasa problema. Sinubukan nilang umalis ng sabay-sabay ngunit pinigilan sila ni Almea. Ipinaalala kay Kel na inutusan siya nitong hintayin ang pagbabalik ni Liz Era. Pagkatapos ay pinaponte niya sina Hild at Iris pagkatapos Kel at sinabihan si Rio na bumalik sa kanyang silid. Tumanggi siya, sinabing kailangan niyang iligtas si Liz Era ngunit ipinaliwanag ni Almea na ang dahilan kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Liz Era ang tungkol sa kanyang plano ay dahil gusto niyang matiyak na hindi malalaman ni Galdreblog na nasa loob niya si Gram. Ipinaliwanag din niya na kung ang espada ay mahulog sa kamay ni Galdreblog, ito ay mamarkahan ang katapusan ng mundo. Samantala nakarating sina Liz Era at Arya sa tore at itinuro siya ni Arya patungo sa isang pasilyo na sinasabi niyang direktang humahantong sa Galdreblog. Nagpapasalamat si Liz Era sa kanyang pagtulong at nagpas siyang umalis dito mag-isa. Ngunit habang papasok si Liz Era, naramdaman niyang may mali at bago pa siya makapag-react napapaligiran na siya ng isang grupo ng mga halimaw. Lumingon siya at nakita si Arya na tinataka ng labasan at lumakad palayo na iwan siyang nakakulong. Sinubukan ni Liz Era na lumaban ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay biglang tumigil sa paggana at siya ay pinigilan ng ilang mahiwagang tanikala. Pagkatapos ay kinaladkad siya sa gitna ng silid kung saan binibigyan siya ng paggamot ng mga halimaw. Bumalik sa mansyon, inakusahan ni Rio si Almea na walang pakialam kay Liz Era at tinanong niya kung ano ang kanyang gagawin kung may mangyari sa kanya. Nakumbinsi niya si Rio na ginagawa ni Liz Era ang sa tingin niya ay tama ngunit sinabi rin niya sa kanya na kung talagang gusto niyang tulungan siya dapat niyang maunawaan na ang tunay na kapangyarihan ni Gram ay nagigising lamang kapag silang dalawa ay magkasama bilang isa. Samantala habang si Liz Era ay hinahagupit ng mga halimaw, si Arya ay nakatayo sa may pintuan at hinihiling na patawarin siya ni Liz Era dahil wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay umalis siya sa pag-aakalang ginagawa niya ang pinakamainam para sa kanyang pamilya ngunit ang gastos ay mabigat sa kanyang mga balikat. Bumalik sa mansyon si Rio na nakabaon ng mukha sa Almae's Garden of Eden ay tumingin sa loob ng kanyang sarili at sa wakas ay napagtanto na ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa pagiging nasa tabi ni Liz Era. Pagkatapos ay hinawakan niya ang hawakan ng Gram at kapag hinailan niya ito mula sa kanyang dibdib, lumilikha ito ng napakalaking sinag ng liwanag na bumubulusok sa kalangitan na nagpapahiwatig ng kanyang desisyon na lumaban. Sa sandaling iyon sumambulat si Quill sakay sa kanyang mga alagang halimaw handang dalhin siya sa tore. Sa loob ng tore biglang bumalik si Arya sa silid kung saan niya iniwan si Liz Era at ginamit ang kanyang kapangyarihan para maputol ang mga tanikala at palayain siya. Si Liz Era ngayon ay galit na galit at puno ng galit ay hinampas ang mga halimaw at sinimulang puksain ang mga ito ng sunod-sunod, ngunit kahit na natalo niya sila mas marami ang patuloy na lumilitaw at sinigawan siya ni Arya na patuloy na gumagalaw habang pinipigilan niya sila. Tumango si Liz Era at sinabihan siyang huwag mamatay sa kanya bago tumakbo patungo sa tore handang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Samantala sinabi ni Almea kina Hild at Iris na maniwala kay Rio, umaasa na lahat ito ay pabor sa kanila. Habang tinatahak ni Liz Era ang tore kasama ang kanyang mga melon na nakadisplay, sinubukan siyang pigilan ng ilang halimaw para lang mabugay ng hangin. Samantala ginagamit ni Quill at Rio ang kanilang mga lumilipad na alagang hayop upang magsara sa tore at mukhang mas masahol pa ito kaysa sa estado ng California. Karamihan sa lugar ay kinuha ng hukbo ng Restal. Ilang oras na lang bago matapos ang digmaang ito. Samantala sa isang lugar sa loob ng tore, isang walang malay na mina ang dinala sa harap ng Galdreblog. Habang nagising siya, tinitigan siya nito at hinihiling na malaman kung paano niya na-activate ang malakas na kapangyarihang iyon. Si Mina nanginginig pa rin ay nagsabi sa kanya na hindi niya alam kung paano ito nangyari ngunit sa sandaling makita niya ang kanyang nakakatakot na mukha, nakaramdam siya ng takot at tinawag ang pangalan ni Rio. Pagkatapos noon ang kanyang enerhiya ay sumabog sa sarili. Bago makatugon ang Galdreblog, nagpakita si Liz Era at habang napapalibutan siya ng ilang mga sundalo, nagpatawag si Galdreblog ng isang higanteng alupihan na mabilis na nag-transform sa kanyang espada. Pinaputukan siya ni Liz Era ng bola ng apoy ngunit madali niya itong hinihigop gamit ang kanyang espada. Hinawakan si Mina sa braso at ngumisi habang sinasabi niya kay Liz Era na huli na siya para gawin ang anumang bagay ngayon. Ibinunyag niya na si Mina ang matagal na niyang hinahanap at ngayong mayroon na siya, plano niyang sakupin ang mundo. Laking gulat ni Liz Era nang malaman niya na si Mina nga at ikinadismayan niya na kahit laging nasa tabi niya si Mina hindi niya ito nakita.
Ang Golderblog ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ni Mina at si Liz Era ay sumugod upang pigilan siya, ngunit ang isa sa kanyang mga halimaw ay lumitaw ng wala saan at humarang sa kanyang dinadaanan. Si Mina na walang nakikitang paraan ay nagsimulang magpaalam sa kanyang huling palm at nagsimulang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa sandaling ibulong niya ang pangalan ni Kel, ang selyo sa kanyang dibdib ay kumikinang ng maliwanag at agad siyang binitawan ni Golderblog dahil sa gulat. Napagtanto niyang nakipagsosyo siya sa isang miyembro ng pamilyang cellular at idinagdag ni Liz Era na walang makakalayo kay Mina hanggat mayroon siyang kontrata kay Kel. Sinabi ng Golderblog na hindi ito mahalaga dahil ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay kunin si Kel at pilitin itong sirain ang kontrata. Pagkatapos ay bumaling siya kay Liz Era at tinanong siya kung handa ba siyang isuko ang kanyang kontrata kay Rio para sa wakas ay makontrol niya si Graham. Mabilis na sinabi ni Liz Era na walang sinisingil sa kanya ang lahat ng mayroon siya, ngunit madaling hinaranggan ng Golderblog ang kanyang pagwelga at ibinagsak siya sa isang pader. Sinundan niya ang isang napakalaking putok ng enerhiya na bumagsak sa buong pader at habang nakahiga siya doon kasama ang kanyang buong plot na ipinapakita, sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa kanya, handa nang tapusin ang laban. Sa sandaling iyon pumasok si Rio at sa sandaling makita niyang nasaktan sina Liz Era at Mina, humingi siya ng tawad sa pagiging huli at humakbang sa harap ng Golderblog nang walang anumang takot. Agad na umatake ang Golderblog, ngunit nagawa ni Rio na harangan ang strike gamit ang Graham at may kumpiyansa na sinabing ipapabagsak niya siya kahit anong mangyari. Ngunit kahit na siya ay fired up, Rio ay hindi pa rin sapat na malakas at Golderblog mabilis siyang itumba sa sahig. Habang nagmamadali si Liz Era upang suriin si Rio, ang Golderblog ay casual na umupo sa kanyang trono at sinabi na kung talagang itinayo ang Graham upang sirain ang kasamaan, dapat ay ugoy ni Rio ang kanyang espada at wakasan siya. Gayunpaman, kung siya ay mabaigo, dapat niyang tanggapin na ang Golderblog lamang ang maaaring magsilbi ng hustisya sa mundong ito. Sinubukan ni Liz Era na iparamdam kay Rio na itinayan niya ang kanyang buhay para sa isang bagay na walang pakialam sa kanya, ngunit ngumiti siya at sinabi sa kanya na magiging okay siya. Hinawakan niya ang braso nito, lumundag saglit, pagkatapos ay hinaila siya sa isang yakap at nagpasalamat sa pagsama niya sa lahat ng ito. Habang tumatayo si Rio, sinimulan niyang i-charge ang kanyang enerhiya sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol sa oras na nabangga niya si Liz Era at tinulungan itong tumayo sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Ang pag-iisip lamang na iyon ay sapat na upang magpasiklab ng napakalaking alon ng kapangyarihan sa kanyang katawan at gamit ang enerhiyang iyon napunta siya sa Golderblog na nabigla sa biglaang lakas. Hinihiling ng Golderblog na malaman kung paano magiging ganito kalakas si Rio at sumagot si Rio na ang triceps ng isang babae ay kasing lambot ng kanyang milk pack. Iniisip niya ang kanyang sarili na pupunta sa isang regular na petsa ng pelikula kasama niya, pagkatapos ay iniimbitahan siya nito sa kanyang lugar. Pagdating doon, nabanggit niya na ang kanyang lugar ay mas girly kaysa sa inaakala niya at sinabi niyang hindi pa siya nakakakuha ng lutong bahay na pagkain mula sa isang babae dati. Pagkatapos ay umalis si Liz Era upang kumuha ng toyo at nakahiga siya sa kanyang kama, dinadala ang amoy ng kanyang unan. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang sarili na sa wakas ay tuklasin ang kanyang kuweba ng mga kababalaghan at ipinahayag na siya at si Liz Era ay hindi magagapi hanggat sila ay magkasama. Habang pinaghahampas ni Rio ang kanyang espada sa sinumpaang espada ng Golderblog, nagsimulang maghiwalay ang huli. Nagulat ang Golderblog sa unang, ngunit napagtanto niya na dapat niyang pasalamatan si Rio sa pagpapakita sa kanya ng tunay na kapangyarihan ng Graham. Pagkatapos ay ibinuhos ni Rio ang bawat huling bit ng enerhiya kay Graham at hinampas ang Golderblog ng isang malaking pag-atake na nagtulak sa kanya sa dingding. Habang natigil doon, sa wakas ay ipinaliwanag ni Golderblog kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Sinabi niya na dati niyang trabaho ang kontrolin ang populasyon ng tao upang matiyak na ang lahat sa Grimwald ay namuhay ng balanse at kapayapaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang maharlikang pamilya ay nagsimulang maawa sa mga taong dapat mamatay at nagsimulang pahabain ang kanilang buhay, at iyon ay humantong sa isang napakalaking kakulangan ng enerhiya sa Grimwald at kaguluhan sa mundo ng mga tao na may gutom at digmaan na kumakalat sa lahat ng dako. Sa wakas ay hinaila ni Rio si Graham pabalik at ang Golderblog ay bumagsak sa sahig, binugbog at nanghina. Kahit na siya ay nasugatan, sinabi niya sa kanya na ang kanyang tunay na plano ay sirain ang pader sa pagitan ng dalawang mundo na hahayaan siyang ayusin ang populasyon ng tao at ayusin ang lahat. Ngunit ngayon, salamat kay Rio at Graham, ang pader ay nasira na at hindi na niya kinailangang gawin ito sa kanyang sarili.
Biglang bumaha sa buong tore ang isang malaking asul na liwanag na bumabalot sa lahat ng tao sa loob at naabot pa ang lugar sa labas. Ilang sandali pa dahan-daang iminulat ni Lisera ang kanyang mga mata at nakita niya sina Rio at Mina na nakahiga sa sahig at walang malay. Mabilis na itinuro ni Quill ang isang bagay sa kanya at nang tumingin si Lisera sa paligid na pagtanto niyang wala na sila sa Grimwald. Nasa mundo sila ng tao pero parang may mali. Ibang-iba ang hitsura ng lungsod at mas masahol pa rito ang mga sundalo ng Golderblog ay nagsisimula ng pumasok sa mga lansangan diretsyong nagmarcha patungo sa bagong pinagsanib na mundong ito nang walang sino mang natitira upang pigilan sila. Nang magising si Rio nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kanyang kama kasama ang kanyang aso na bumulaga sa kanya. Habang sinisimulan niya itong paglaruan pumasok si Mina sa kanyang silid at laking gulat niyang makita siya. Mabilis na dinala ng kanyang malalakas na iyak sina Lisera at Quill sa silid at naabutan nilang nakayakap ito ng mahigpit kay Rio. Habang ang lalaki ay mukhang nalilito pareho silang napanatag nang makitang si Rio ay sa wakas ay gising at maayos na. Nang medyo huminahon ang mga pangyayari ipinaliwanag nila sa kanya na siya ay walang malay sa loob ng isang buong linggo. Ipinaliwanag ni Lisera na ito ay dahil sa kung gaano karaming enerhiya ang ginamit niya sa pakikipaglaban sa Golderblog ngunit talagang masaya siyang makita siyang buhay at maayos. Nagtataka sa kung ano ang nangyari pagkatapos noon nagtanong siya sa kanila ng mga detalye at sinabi sa kanya ni Lisera na bagaman nagkaroon ng kaguluhan sa una ang mga bagay ay naayos pagkatapos dumating ang hukbo ng Ristol at Kontrolin. Sinimulan ni Rio na sisihin ang kanyang sarili sa lahat ng nangyaring mali ngunit pinutol siya ni Quill at ipinaalala sa kanya na kung hindi siya pumasok upang talunin ang Golderblog ang sitwasyon ay magiging mas malala pa kaysa dati. Siya ay tumatagal ng ilang sandali upang isipin ang tungkol dito at sumang-ayon sa kanya na sinasabi na ngayon na ang lahat ay ligtas at ang mga bagay ay bumalik sa normal siya ay masaya. Gayunpaman mabilis na ipinaalala ni Lisera sa kanya na mayroon pa siyang 2 linggo na natitira upang mabuhay ngunit tiniyak niya sa kanya na ngayong mayroon na sila sa wakas ay mayroon na silang paraan upang mailigtas siya. Nang maglaon sorpresahin siya ni Quill at Lisera sa pamamagitan ng pagdadala ng pagkain habang walang suot kundi mga apron at habang si Rio ay nagiging emosyonal at naluluha sa tuwa itinuro ni Lisera na nakasuot pa rin sila ng swimsuit sa ilalim na sumisira sa kanyang pantasya na makakuha ng 2 taong palpak na topi. Habang nag-uusap sila biglang pumasok si Rhea sa silid at nabigla si Lisera at nabuhayan ng loob na ayos lang siya dahil sa estado na iniwan niya sa kanya. Pagkatapos ay casual siyang umupo nagrereklamo kung gaano kahirap marating ang lugar ni Rio dahil hindi umaandar ang mga tren at ang mga linya ng telepono ay nawawala. Bago pa siya makapagsalita kinaladkad siya ni Lisera at Quill palabas ng kwarto at papunta sa sala. Doon sinabi nila sa kanya na hindi alam ni Rio kung ano ang napunta sa labas ng mundo at plano nilang panatilihin itong ganoon sa ngayon. Bumalik sa kwarto tinanong ni Rio si Mina kung nakita niya ang kanyang telepono o computer at kinakabahan siyang sinabi sa kanya na hindi niya sinasadyang ilagay ang dalawa sa washing machine. Nabigla nagtanong siya kung paano naging posible na ilagay ang isang computer sa isang washing machine at ipinaliwanag ni Mina na nangyari ito dahil siya ay napaka-clumsy na nahihirapan siyang paniwalaan. Maya-maya ay nagkukumpulan silang lahat sa sala at nagtanong si Rhea kung pwede ba siyang manatili sa kanila sandali dahil ayaw ni Merla na may kinalaman sa kanya. Pumayag si Rio na manatili siya at napansin ni Lisera na mas malaki pa rin ang kanyang mga melon kaysa sa mga pinya ibig sabihin ay magagamit niya ang kanyang mahika. Hindi nagtagal ay napansin ni Rio na nawawala ang telebisyon at nang magtanong siya tungkol dito sinabi ni Lisera na ibinente niya ito. Pagod na sa pagiging makaalis sa loob ng bahay sinabi ni Rio na gusto niyang pumunta sa isang internet cafe ngunit sinubukan ni Mina na gambolain siya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na maglaro sila ng mga card game. Tumanggi siya at aalis na sana ngunit nang magmungkahi si Rhea na maglaro na lang ng saucy poker pumayag siyang manatili sa loob ng bahay. Lingid sa kanilang kaalaman nakatayo sa labas ng kanilang bahay ang isang misteryosong ginang na mas malaki sa KSI ang noo. Pagkatapos ng ilang round si Rio lang ang nakabihis na kumpleto habang ang iba pa sa kanila ay hanggang sa huling piraso ng plot armor. Nang matalo si Lisera sa round sinimulan niyang tanggalin ang kanyang bra ngunit sa sandaling iyon isang bangkos ng mga nakatagong card ang nalaglag mula sa ilalim ng shirt ni Rio na naglantad sa kanya bilang isang manloloko. The next thing he knows he's lying in his bed with tissue in his nose to stop the bleeding. Sa sandaling iyon pumasok ang malaking noo na babae sa kanyang silid at ipinahayag na dahil mamamatay siya sa loob ng 2 linggo narito siya upang tapusin ang kanyang trabaho.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Delina at naisip ni Rio na isa siya sa mga Grim Reaper. Kalmadong sinabihan siya ni Rio na huwag mag-alala dahil maliligtas siya, ngunit sinabi ni Delina na masyado siyang kumpiyansa para sa isang taong naglagay sa mundo sa napakaraming problema. Nalilito tinanong ni Rio kung ano ang ibig niyang sabihin at bilang tugon ginamit ni Delina ang kanyang kapangyarihan upang ipakita sa kanya kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa labas. Samantala sa sala pinag-uusapan ng mga babae kung paano ay activate ang kapangyarihan ni Mina at naalala ni Rhea na nakakita si Merlo ng malaking halaga ng kapangyarihan 3 buwan na ang nakakaraan ng magtapat na si Mina kay Rio. Pagkatapos ng mahulog siya mula sa tore, iniisip niya muli si Rio na nagpa-activate ng kanyang kapangyarihan. Iminumungkahi nilang sabihin niya sa kanya na gusto niyang sumakay sa kanyang halimaw na truck at kung patuloy silang mag-cardio saka maganap na maa-activate ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon pumasok si Rio na may masamang tingin sa kanyang mukha at hinihiling na malaman kung bakit nila inilihim ang lahat sa kanya. Nang mapansin ni Rhea si Delina, sinabi niya sa iba na si Delina ay nagtatrabaho para kay Merlo at sinubukan ni Liz Era na kumbansihin si Rio na siya ay nagsisinungaling. Napaluhod si Rio, hindi makapaniwala sa kanyang ginawa at pinilit na lumabas para makita mismo. Kapag humarang si Kel sa kanyang daraanan, halatang totoo ang lahat ng kinatatakutan niya. Sinabi niya kay Liz Era na kailangan niyang sumama sa kanya upang tulungan ang hukbong Restal na lumaban, ngunit sinuri ni Delina ang antas ng kanyang enerhiya at sinabi sa kanya na siya ay masyadong mahina para magamit sa labanan. Gayunpaman ipinaalam niya sa kanya na ang hukbo ay kasalukuyang nag-aalis ng mga tao na dapat mamatay noon pa man at nabuhay lamang ng matagal dahil naawa sa kanila ang maharlikang pamilya. Napagtanto ni Rio na isa siya sa kanila at sinabi ni Delina na kukunin niya ang kanyang kaluluwa kapag natapos na ang kanyang oras. Ipinahayag ni Liz Era na hindi niya hahayaang kunin ni Delina si Rio, ngunit mahinahong sinabi ni Delina sa kanya na wala siyang magagawa para baguhin ang darating. Pagkaalis niya sinimulan ni Rio na suntukin ang sahig sa galit. Kinagabihan lahat sila ay nagtitipon para sa hapunan, ngunit nilinaw ni Era na si Delina ay hindi tinatanggap. Samantala nasa shower si Liz Era, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Habang nakahiga ang mga babae sa kama, tinanong ni Rhea si Liz Era kung paano niya gustong gugulin ang kanyang natitirang oras kasama si Rio dahil naniniwala siyang walang paraan na matatanggap niyang maligtas ngayon. Sinabi sa kanya ni Liz Era na hindi romantiko ang relasyon nila ni Rio at ayaw niyang pilitin ang sarili na umibig para lang mailigtas siya. Nadismaya sa kanyang sagot, bumalik si Era sa kama at sinabihan si Liz Era na gawin ang anumang na gusto niya. Gayunpaman inamin niya na si Liz Era ay palaging isang kawaila hilakbot na sinungaling. Nang maglaon, nakakakita si Rio ng podcast sa TV kung saan tinatalakay ng mga leader sa politika kung paano sinasaka ng mga Grim Reaper ang kanilang mga kaluluwa para sa enerhiya. Natagpuan siya ni Liz Era na mag-isa sa sala, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana at sinabihan siyang huwag sumuko. Sinabi niya sa kanya na kahit na mamatay siya, magiging masaya siya na gumugol ng kanyang huling linggo sa tabi nito dahil totoong may nararamdaman siya para sa kanya. Gayunpaman umiwas ng tingin si Liz Era at sinabi sa kanya na hindi ganoon din ang nararamdaman niya para sa kanya kahit na marami na silang pinagdaanan na magkasama. Sinabi rin niya sa kanya na anuman ang mangyari, sisiguraduhin niyang tatanggapin niya ang pag-ibig ni Mina at hahayaan ang kanyang sarili na maligtas kahit na ang ibig sabihin nito ay labag sa kanyang kagustuhan. Sa totoo lang, siguradong may nararamdaman siya para sa kanya, ngunit kailangan niyang itago ang mga iyon para mailigtas ang buhay nito. Pagkalipas ng ilang araw, ang ina ni Rio, si Mrs. Kaga, ay nagmamadaling umuwi at nakita siyang nakahiga sa sopa na may puting panyo na nakatikip sa kanyang mukha. Sa isang sandali iniisip niyang huli na siya sa pagdating at wala na ang kanyang anak. Habang nakaluhod siya sa tabi niya, biglang nagising si Rio at sa kaginhawaan niya hinawakan niya ang leeg nito at pinisil-pisil dahil sa frustration at pagmamahal. Sa sandaling iyon pumasok si Mina at ang iba pa sa silid at tinanggap siya sa bahay. Habang nakikipaglaro si Rio sa aso, ang mga batang babae ay nagtipon sa paligid ng kanyang ina at nagsimulang ipaliwanag ang kanilang mga plano upang iligtas siya. Si Liz Era ay nagsasalita ng may kumpiyansa at tiniyak sa kanya na sa lakas ni Mina ililigtas nila ang buhay ni Rio at ang kanyang ina na nagpipigil ng luha, lubos na nagpapasalamat sa kanila sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kinalaunan sa araw na iyon, habang naghahanda ng hapunan si Mrs. Kaga, napagtanto niyang ipinasa ng kanyang asawa ang espada kay Rio, ngunit ayos lang dahil ililigtas siya ng lahat.
Sinabi ni Rio na naghihintay siya ng hapunan bago lumabas ng silid na nagpapahintulot sa kanya na tumulo ng ilang mga luha. Sa sandaling iyon dumating si Delina at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Lee Sera kahit na iba ang kanyang tungkulin kaysa sa kanya. Nang gabing iyon nahihirapang matulog si Lee Sera habang inaalala ang pakikipag-chat nila ni Rio kagabi. Kinabukasan habang nagpaplano si Rio na manood ng sine pumasok siya sa kanyang silid at tinanong kung handa na ba siya para sa date nila ni Mina. Kapag malamig niyang sinabing oo hinahampas siya nito sa ulo at sinasabing gawin niya ang lahat. Samantala tinulungan ng mga babae si Mina na maghanda at pinayuhan siya ni Kel na huwag mag-alala tungkol sa kanilang layunin at magsaya sa pangkalahatan. Nang maglaon nagkita sina Mina at Rio para sa kanilang date habang binabantayan sila ng iba pang mga babae. Habang naglalakad sila sa mga lansangan ng lungsod ng hindi gaanong nagsasalita ginagamit ni Kel ang kanyang kapangyarihan para simulan ng isang aso ang paghabol sa kanila. Sa gulat likas na hinawakan ni Rio ang kamay ni Mina at hinaila siya palayo sa panganib. Matapos gumala ang aso namula si Mina at itinuro na ilang taon na niyang hindi hawak ang kamay nito. Natatawa at tinutokso siya ni Rio hindi man lang daw siya makalakad ng diretso noon nang hindi hawak ang kamay niya which breaks the ice between them. Samantala pabalik sa bahay si Delina ay nakaupo kasama si Ginang Kaga at sinabi sa kanya na ang kanyang kamatayan ay natukoy sa pagsilang. Sinabi niya sa kanya na ilipat ang kanyang buhay kay Rio ngunit sumagot si Delina na kahit anong subukan ng mga batang babae wala silang magagawa para iligtas siya. Ngunit ang kanyang ina ay nananatiling kalmado at sinabing walang kababalaghan ang tiyak at sigurado siyang makakahanap ang mga babae ng paraan para protektahan ang kanyang anak. Sa buong bayan nanonood ng pelikula sina Rio at Mina at pumili si Rio ng isang romantikong pelikula kahit na karaniwang gusto niya ang mga may Johnny scene sa kanila. Habang nanonood namumula si Mina at nakipag-eye contact kay Rio para lang masira ito kaagad. Pagkatapos maghapon silang nagbabrowse sa mga tindahan at nagtatawanan sa arcade. Nanalo pa si Rio ng isang maliit na teddy bear mula sa claw machine at ibinigay ito kay Mina na hawak ito ng malapit na parang isang kayamanan. Maya-maya habang umiinom ng ice cream ay hindi nagustuhan ni Rio ang lasa niya kaya hinayaan siya ni Mina. Pagkatapos niyang kumagat nagsimula siyang namumula at ang mga batang babae na nanunood pa rin sa kanila mula sa malayo ay nagsimulang makaramdam ng kaunting selos. Tahimik na sinabi ni Lisa sa iba na tapos na ang kanyang trabaho at nagpas siyang iwan sila ngunit tumingin si Rhea sa kanya ng may pag-aalala at sinabing sinasaktan lang niya ang sarili sa pagpapanggap na wala siyang pakialam. Pagkatapos noon pumunta sina Rio at Mina sa isang tindahan ng damit at hinikayat niya itong subukan ang isang damit na sinasabing sa tingin niya ay magiging maganda ito sa kanya. Nang lumabas si Mina na suot ang damit sinabi sa kanya ni Rio na maganda ang hitsura niya na naging dahilan ng pagkapulan niya at nagmamadaling bumalik sa changing room. Habang binabalik niya ang kanyang normal na damit na pagtanto niyang siya na ngayon ang kasintahan ni Rio na nagpapalabas ng mainit na liwanag mula sa kanyang katawan. Paglabas niya ulit inabot ni Rio sa kanya ang isang bag na may damit sa loob at sinabing regalo iyon. Maya-maya magkatabi silang nakaupo habang pinapanood ang paglubog ng araw at tinanong ni Mina kung makikipag-date ito sa kanya kung isusuot nito ang damit na ibinigay sa kanya. Kapag sinabi ni Rio na oo sinimulan niyang purihin siya at sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya na mahal niya siya. Habang nagsisimulang kumikinang ang kanyang katawan tinanong niya ito kung ganoon din ba ang nararamdaman nito sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Rio na ikinalulungkot niya at nadurog ang kanyang puso. Kinagabihan umuwi sina Rhea at Kel at sinabi kay Lizara ang lahat ng nangyari at bago pa man sila makatapos lumabas si Lizara sa silid. Tumakbo siya sa loob ng bahay at nakasalubong niya si Rio habang naglalakad ito at walang sabi-sabi hinawakan niya ito sa short at hiniling na malaman kung bakit niya tinanggihan si Mina. Nanatiling tahimik si Rio sa isang segundo pagkatapos ay sinabi sa kanya na ayaw niyang magsinungaling dahil ang taong tunay niyang mahal ay siya. Sabi niya hinangaan niya siya mula nang makita niya ito at kahit na hindi maganda ang una nilang pagkikita nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya sa paglipas ng panahon. Si Lizara ay galit na sinabi sa kanya na hindi niya nararamdaman ang parehong paraan at nagmakaawa sa kanya na tanggapin ang pag-ibig ni Mina upang siya ay mabuhay. Nakiusap siya sa kanya na piliin ang buhay kaysa damdamin ngunit bago pa siya makapagsalita biglang bumagsak si Rio sa kanyang harapan na hulog sa kanyang mga bisig. Sinisigaw ni Lizara ang kanyang pangalan habang sinusubukan niyang gisingin siya at sa sandaling iyon pumasok ang kanyang ina sa silid at natigilan sa gulat.
Mag-isa lang si Mina sa kwarto niya, tahimik na nagtatampo at nakayakap sa keychain na binigay sa kanya ni Rio. Nang pumasok si Quill at malumanay na ibinalita sa kanya ang balita, sabay silang pumunta sa kwarto nito, ngunit pagdating nila wala na si Rio. Ang lahat ay nakatayo sa paligid ng kanyang kama, naniga sa katahimikan habang bumabaon ang katotohanan at isa-isa nagsimula silang umiyak. Nanginginig ang mga kamay ni Lisara habang hawak niya ang kamay niya sa huling pagkakataon at napaluhod si Mina sa tabi niya, humihikbi sa kumot. Sa pasilyo mahinang umaalingaw-ngaw ang mga yabag habang si Delina ay naglalakad patungo sa silid, handang kolektahin ang huling lakas ni Rio, at ang mga babae ay naghahanda para sa susunod na mangyayari. Hindi maintindihan ni Lisara kung bakit niya tinanggihan si Mina kahit na alam niyang nasa linya ang buhay niya, at nagpasya si Mina na ipakita kay Mrs. Kaga ang mga damit na nakuha niya ngayon para maibsan ang sakit. Sa kanyang pag-alis upang magbihis, dumating si Delina, ngunit sinabihan siya ng ina ni Rio na hayaan siyang makasama ng kaunti pa ang kanyang anak. Sinabi ni Delina na hindi niya siya dadalhin kahit saan at ang kailangan lang niya ay ang enerhiyang naipon niya sa buong buhay niya. Kahit na pumayag si Mrs. Kaga, sinubukan siyang pigilan ng mga babae at humingi ng isang araw pa para maibalik siya. Tumanggi siya at sinabi sa kanila na inaantala lang nila ang sakit, pagkatapos ay umakyat sa kama at naghahanda para gawin ang kanyang trabaho. Nagmamadaling pigilan siya ni Lisara, ngunit naglagay ng harang si Delina at inilabas ang kanyang sandata, determinadong tapusin ang kanyang nasimulan. Habang isinubsob niya ang kanyang sandata sa dibdib ni Rio, tumalbog ito pabalik at halos tamaan siya sa mukha. Ibinaba niya ang harang at sinabihan si Lisara na tanggalin si Graham para makapagpatuloy siya, ngunit lumuhad si Lisara at nagmakaawa sa kanya na huminto. Hindi siya pinansin ni Delina at binitag siya ng isang kadena na nagtutulak sa kanya pababa sa lupa, na malinaw na hindi siya nakikinig. Habang naghahanda siyang buksan si Rio, biglang hinarap ni Irie si Delina sa labas ng bintana. Tinawag itong walang puso dahil sa hindi pag-aalaga sa kanilang nararamdaman o kung ano ang ibig sabihin ni Rio sa kanila. Bilang tugon, ipinulupot ni Delina ang kanyang kadena sa leeg ni Iria at itinaas siya sa lupa habang nagbabantang aalisin siya. Hinampis niya si Iria sa isang pader at nag-transform silang dalawa sa kanilang mga Reaper form bago nag-charge sa isa't isa at pinakawalan ang kanilang mga kapangyarihan sa isang matinding labanan. Kasabay nito si Nina ay nasa shower kasama ang kanyang chogjogs nang makatanggap siya ng email mula kay Rio na isinulat niya bago siya namatay. Sa mensahe sinabi niya ang tungkol sa unang pagkakataon na umamin ito sa kanya at sinabi niya na siya ang perpektong babae para sa kanya. Kung hindi lang niya ito naging childhood friend, sana pinakasalan siya nito at inalagaan. Hindi man nila kayang gawin ang lahat ng iyon, nangako pa rin itong mamahalin siya habang buhay. Samantala malapit ng talunin ni Delina si Irie, ngunit biglang ang langit ay nagsimulang kumikinang sa mas malakas na enerhiya. Ang liwanag ay nagbibigay ng pagkakataon kay Irie na makatakas at ay teleport ang sarili pabalik sa bahay ni Rio, kung saan nakilala niya ang iba pang mga babae at si Mina. Sinabi sa kanila ni Mina na ang kanyang enerhiya ay naging aktibo mula nang mabasa niya ang email ni Rio. Nang nasa loob na sila ng bahay, sinabi ni Lisera sa lahat na ihihiwalay niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan para makapasok siya sa Netherworld at hanapin si Rio. Hindi siya sigurado kung gagana ito, ngunit handa pa rin siyang subukan. Humakbang si Kel at inilabas ang punyal na dati niyang ginamit para bumuo ng kontrata nila ni Mina, pagkatapos ay ibinigay ito kay Lisera. Walang pag-aalinlangan sinaksak ni Lisera ang punyal sa kanyang dibdib upang simulan ang ritual at bumagsak nang dumating muli si Delina. Sa pagkakataong ito, mahinahon niyang sinabi na hindi niya sila pipigilan dahil gusto niyang makita kung paano magtatapos ang planong ito. Binalaan niya sila na habang tumatagal ang isang kaluluwa ay nananatiling hiwalay sa katawan nito, mas mahirap itong bumalik at si Lisera ay maaaring mamatay din dito. Samantala lumutang si Lisera na walang malay sa Netherworld, dahan-daang hinihila patungo sa lugar ng paglilinis ng kaluluwa. Habang papalapit siya sa gilid ng purification zone, sa wakas ay nagising siya at nakita niya si Rio na nakahiga sa malapit. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito hanggang sa imulat niya ang kanyang mga mata, bagamat tila naguguluhan siya kung nasaan siya. Di nagtagal na pagtanto niyang patay na siya at nagsimulang alalahanin ang mga sandali nila ni Lisera. Sa sandaling iyon sinimulan niya itong hilahin palapit at kahit na binalaan siya nito na huwag lumapit, tumanggi siyang bumitaw. Kahit na nagsisimula ng tumulo ang dugo mula sa kanya, patuloy na hinihila ni Lisera ang kadena na nagdudugtong sa kanila.
Sa wakas ay hinawakan niya ang kanyang kamay ngunit sa sandaling iyon ang espada sa kanyang dibdib ay bumaril at siya ay nahulog paatras ang kanyang katawan ay papalapit sa paglilinis. Sa kabila ng panganib tumanggi si Lisera na bumitaw at patuloy na hinahawakan ang kamay nito kahit na nagsisimula ng linisin ang sariling katawan. Nakiusap si Rio sa kanya na bitawan siya para makaligtas siya ngunit sinabi niyang hindi niya ito iiwan. Sinabi niya sa kanya na ito ay walang kabuluhan dahil siya ay sinadya upang mamatay ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam dahil ililigtas niya siya kahit anong mangyari. Kapag tinanong niya ito kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito sa wakas ay sinabi niya na ito ay dahil mahal niya ito pagkatapos ay hinayla siya palapit at hinalikan. The moment they kiss Lisera wakes up and see Rio hugging his mother. Umaagos ang luha sa mukha niya habang tumatakbo palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Humihingi siya ng paumanhin sa labis na pagdurusa at pagdurusa sa kanya at ang kanilang enerhiya ay nagsimulang kuminang ng magkasama katulad noong na-activate ni Mina ang kanyang kapangyarihan. Nagmamasid si Delina sa pagkabigla na pagtanto na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nilikha lamang ng tunay na pag-ibig, isang bagay na hindi niya inakala na posible. Pagkaraan ng ilang oras tinanong ni Hilda at Yere si Omio kung maaari pa bang bumalik sa normal ang mundo at ibinunyag niya na bumuo sila ng isang kasunduan sa kapayapaan sa mga pinuno ng tao. Ito ay batay sa pananaliksik ni Dalnia na nagpapakita na ang mga tao ay gumagawa ng maraming enerhiya kung sila ay masaya kaya't ang mga Reaper ay pananatilihing masaya upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan. Di nagtagal tinanggap ang kanyang panukala at lumipat ang Reaper sa mundo ng mga tao upang mag-alok sa kanila ng panghabang buhay na suporta bilang insurance. Si Yuria ay bumalik sa pagmomodelo para kay Merlo at para kay Rio sinusubukan niyang isulong ang kanyang relasyon kay Lisera sa pamamagitan ng pag-alok na magkasama silang mag-shower ngunit tinanggihan lamang ito. Gayunpaman sinasabi niyang ginagawa lang niya ito para mapasaya ang sarili na gagawing mas magandang lugar ang mundong ito. Sinabi niya na ang tanging bagay na magpapasaya sa kanya ay ang muling puntahan ang planeta ngunit hinamplas siya ni Lisera palayo nang lumitaw sina Mina at Kel sa pintuan. Malakas na iniisip ni Mina na dapat niyang angkinan si Rio para sa kanyang sarili ngunit napahiya siya. Sa sandaling iyon nagpakita si Yuria at sinabing bubuo siya ng isang kontrata kay Rio at bibigyan siya ng isang nakakaakit ng kaluluwa na twister para maibigay niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling binuksan niya ang pinto itinapon siya ni Lisera sa labas na naging dahilan upang matamba siya kay Yuria. Hinampis niya siya at ibinukan niya ang kanyang ulo ngunit tumanggi pa rin itong sumuko na sinasabing makakahanap siya ng paraan sa kuweba ng mga kababalaghan ni Lisera. Gayunpaman ang iba pang tatlong babae ay gusto din ng isang piraso ng kanyang cake at sila ay bantayan siya siguraduhin na siya ay mamamatay bilang isang birhen tulad ng karamihan sa inyo. Iyon lang para sa video na ito.